hanggat marami ang lubog sa kahirapan at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Magandang araw sa lahat. Welcome sa ating podcast, aka Ako, Ikaw, Tayong Bumalik sa Nakaraan podcast. Ako si Cyril Silang. At ako naman si Lovely May E. Santillan. Ngayon pag-uusapan natin ang isang napakalagang paksa, ang martial law sa Pilipinas. Oo, talagang isang makasaysayang bahagi ng ating bansa ang martial law. Maraming tao ang may iba't ibang opinyon tungkol dito. Maging ako ay may sariling opinyon at maging ikaw din. Tama ka dyan, kaya naman nais naming talakayin ang mga epekto nito sa lipunan. Sa tulong ng ating mga kamag-aral na nakipag-usap sa dalawang tao ukol sa ating paksa. At hindi lang iyon, gusto rin nating malaman ang mga pananaw ng mga tao may alam o may karanasan ng martial law at kung paano ito nakaapekto sa kanila. Kaya naman samahan ninyo kami sa ating talakayan. Makinig, magtanong at sama-sama tayong matuto ng ating nakaraan. Ano ang mga naaalala mo noong panahon ng martial law? Ang pagkakasabi kasi sa akin ng mga magulang ko, nung pagkadeklara ni Ferdinand Marcos ng martial law is maraming pamilyang natakot dahil sa pagbigla ng mga paglaganap ng mga militar at dapat nasa bahay lang ang pamilya at lumala ang curfew nito. Yun. Base sa iyong karanasan o ang karanasan ng iyong magulang, ano ang naging buhay ng mga Pilipino matapos ideklara ang martial law? So maraming Pilipino ang nagulat sa simula, pero nagkaroon din ng kapayapaan sa Pilipinas dahil sa pag-lockdown ng mga bahay o mga pamilya. Maraming tao rin ang nababalitaan naming pinapaslang o namamatay dahil sa pagsuway dito o sa pagtoton kay Marcos. Ngunit nakatulong din to para makaunlad ang ating Pilipinas at maritik nito ang kanyang kapayapaan. Talagang may iba't ibang sinasabi ang mga tao ukol dito. Depende na rin siguro sa mga naranasan at mga naabutan nila tungkol sa martial law. Minsan talagang magandang balikan ang nakaraan para pag-usapan. Talaga namang marami kang matututunan, like me, and sana kayo rin, right? Tama, kami ay muli ninyong samahan sa susunod na kabanata. At kung may mga katanungan o suhestyon kayo, e-message lang kami. Hanggang sa muli. Walang masamang bumalik sa nakaraan, lalo na kung tungkol ito sa bayan nating Sinilangan. Habang may tatsulong at sila ang nasa tuktok, di matatapos itong gulo.